Maraming nagtatanong kung bakit patuloy daw na maganda yung ating mga tinatanim na mais. Tara, panoorin niyo po yung ating video para malaman ninyo kung bakit patuloy na maganda yung ating mga tinatanim na mais. Magandang araw po. Ito na po yung ating tinanim na mais noong April 5, 2025. Ito po ay yung Decal 8282 na ang akala natin hindi tayo napapala rin na aani ulit dito dahil nung first 10 days po niya talagang na inatake po siya ng fall armyworm at talagang nahirapan din tayo para i-restore yung kanyang itsura. So after 33 days ito na pa yung kanyang itsura at marami yung nagtatanong kung ano ba yung ginagawa natin, kung bakit natin nami-maintain yung ganda ng ating mais na kahit anong buwan tayo magtanim, maganda yung ating mga tinatanim na mais. Dito po sa atin, unang-una, nais kong malaman ninyo na konti lang yung mga nagtanim ng mais at tinanong ko sila kung bakit hindi sila nagtanim. Yung mga dating kasama kong nagtatanim, hindi po sila nagtanim ngayon. At ang rason nila kung bakit hindi sila nagtanim ay masiba daw, talagang mabangis yung mga uod sa mga buwan na ito. Tama po yung kanilang sinabi at ito'y aking naranasan na talagang napakasiba po at napaka talagang matakaw ng mga uod na yan. So katunayan, ito po yung ating mais sa malayo, maganda po siya, pero pag titignan nyo ng malapitan, ito po yung mga ginawa ng uod sa ating mais. Ayan, no? Pero nakaka-recover na po siya. Yan. So 33 days, sa 40 days ibibigay natin yung huling spray po dito. Of course, ilalagay natin yung ANAA, Heavyweight Tandem at yung chelated calcium. Tinatanong ng mga ng mga bumibili ng set natin, yung plant booster at saka yung complete fertilizer, yung abono na nandun, yung puti, no? Special formulation po yon para ihahalo sa ating insecticide para hindi po siya talagang nag-a-attract ng uod. Yung pong abono na yon ay insect repellent. Yun po yung nilalagay natin sa palay para hindi siya uurin, kaya para kahit hindi tayo naggumamit ng insecticide, maganda yung ating punlang palay at matibay po siya, hindi basta-basta napuputol kung siya ay binubunot. Kaya po natin hinalo yon sa ating complete package para mayroon po kayong gamitin. Ewan ko baka kayo ay nakabili na nun at hindi nyo po alam gamitin, nihahalo po yun either sa unang spray or sa huling spray. Sa unang spray kasi pag maraming uod, talagang importante yon para maging kasama ng insecticide. Halimbawa, gagamit ka ng Wild Kid, gagamit kayo ng Prebaton o ano pa mang mga insecticide, ihalo nyo po yun para mas malakas yung pamatay uod kasi insect repellent po yun. At saka pinapatibayin po nun yung ating mais para kahit umulan or magkaroon ng malakas na hangin, hindi po basta-basta napuputol o nababali yung ating mais. So nakikita nyo po ngayon yung ating maisan. Pinapasyal ko po kayo dito sa ating maisan na tinanim noong April 5. So ito po yung kanyang itsura. Parehas po na pantay-pantay at maganda yung kanyang tubo, no? Dahil yun nga, inalagaan natin siya, hindi natin siya pinanood habang inuud, hindi natin siya pinabayaan habang talagang napakaraming mga problema ngayon sa mais. Kaya nga konti yung mga nagtanim dahil takot sila sa epekto ng uod. So pero hindi tayo exempted, inuud din yung ating mais, kaya lang hindi po natin pinabayaan. Kagaya na pong sinabi ko sa inyo, nung 7 days ito, talagang 7 to 10 days, talagang ang daming uod. Hindi ko nga masyado na timingan yung pag-spray dito, kaya marami pa ring mga inuud noon. Pero hinaabol ko po siya
Talagang pinilit ko po na habulin yung kanyang itsura para ma-maintain, ma-sustain yung kanyang ganda. So ito na po yung nangyari. So I hope na hindi ko ma-achieve yung dati kong nakuha dito, pero alam ko na maganda pa rin yung kalalabasan nito. Ito po yung yung itsura ng ating mais na 33 days po, Dekalb 8282. Nakipagsapalaran tayo ito ay talagang inuud. Ito yung ating tinanim para masubukan, makita kung ano yung kanyang magiging outcome. Itong aking katabi, papakita ko po sa inyo kung ano yung nangyari sa kanyang mais. Ito po, yung kawawa po siya dahil hindi ko alam, baka naubusan na po ng pangbili ng pamatay peste yung aking katabi. Tingnan niya hanggang dito sa kanyang sa kanyang palabas pa lang na bulaklak, tinira po siya ng uod. Pero pag ganito yung ating mais, ay ito, nakakaiyak pag ganito. Dahil siyempre pag ganito yung dahon ng mais, siyempre yung kanyang bunga hindi po maganda. At tignan nyo, talagang katabi yan ng ating mais. Ito lang po yung ating mais. Pero dito katatapos lang po nating nag-spray dito ng pamatay uod at saka yung ating mga foliar para siyempre lumaki. 2 days ito after 2 days after umulan ng sunod-sunod na napakalakas, kaya hindi na natin tinuloy yung pagpapatubig dito. May isang araw pa sana na pagpapatubig pero tinigil na natin dahil napakabuti po ng Diyos. Binigyan tayo ng napakadaming tubig para diligan yung ating tanim. So ito po yung hamon, no, kapag ngayon kaya kokonti po yung mga nagtanim. Ito palabas na yung kanyang bulaklak, pero yan, tinira po siya ng uod. Nag-spray po din siya ng yung spray niya yata Lanate saka Berta ako yata o Gold yung kanyang nispray dito. Kaya lang sumuko po yata siya. Hindi ko na nakita nag-spray dito Dati araw-araw siya nag-spray pero ngayon wala na. Sa atin hindi araw-araw, timing po yung ating pag-spray ng pamatay uod. No, tignan niyo yung dito po yung ating katabi na talagang inuod na po siya, at dito po yung sa atin. So makikita po ninyo yung itsura. So makikita nyo po, magkakaroon kayo ng idea kung gaano kahirap i-maintain yung mais ngayon para protektado siya sa uod. Yun. So eto talagang yung huli nating spray dito, pero hindi pa yun yung huli. Meron pang susunod. Nilagyan natin po siya ng yung chelated calcium, yung puting abono, para dagdag lakas ng pamatay uod, para kasi insect repellent yun, para hindi kaagad-agad ito atakihin ng mga uod, para mayroon po siyang protection. So pero hindi lahat protektado ng meron pa ding mangilan-ngilan. Pero eto yan, ito yung tuloy-tuloy sana yung uod dyan, kaya lang nung na-sprayhan nahinto. Yan meron pa din, pero hindi natin siya tatantanan. Patuloy natin siyang protektahan para naman hindi sayang yung ating investment, hindi sayang yung ating gastos dito. So ganito po kahirap. So ang forecast ko dito siguro meron ng parte na talagang tinira na din ng uod yung ating mais. Kaya may mga portion dito, kasi tignan nyo naman itong katabi ko, talagang grabe. Tinira siya ng So kailangan pag ganito yung sitwasyon dito sa ating katabi, lagi tayong nag-spray. So dito kailangan ko ulit isprayhan ito bukas para sa susunod. Isprayan ito kagad para maganda yung kanya. Kasi itong tabi namin talagang parang sa akin lumipat sa akin yung uod dito. So ang nakikita nyong sitwasyon, ito yung hirap, ito yung hamon ng pagmamais ngayong summer, na dati hindi naman ganito.
hindi naman kuan. Pero ito yung tinatawag nating changes. Ito yung tinatawag na pagbabago sa pagtatanim ng mais. Ito yung tinatawag nating mga hamon para masubukan, matignan kung hanggang saan yung kaya mo na gawin para ma-sustain yung ating mga halaman, para maalagaan yung ating halaman. So eto, kailangan pala, buti pumunta ako dito, kailangan pala na isprehan ulit ito para hindi lumala yung doon sa parting yon, ang ganda nung nung itsura, pero dito lang sa boundary namin talagang yun, grabe, daming wood. Hindi pwedeng pabayaan ito dahil masisira itong portion na to kapag hinayaan ko lang to. So buti nung nakaraan nag-spray tayo dito para hindi gaanong ayun, yung mga nisprayan ko dati nagbabago na, pero kailangan doblehin ito para protektado talaga. Ito yung mga dati talagang nagbago na, pero kailangan pa ring doblehin para masigurado na mawalay o hindi tumigil yung mga uod. So by the way, yung patuloy nating paggamit dito ng tricky fertilizer, ang isang sikretong bakit sustain na magaganda yung ating mais, sustain na yung kanyang taas, talagang matataas yung ating mais, at halos pantay-pantay yung laki nitong ating mais, hindi kagaya dito sa kabila na may maliit, may mga malaki. So siguro normal lang yan dahil may mga huli siyang tinanim dito pero dito sa atin, dahil for the last 10 years na tuloy-tuloy yung pag-apply natin ng tricky fertilizer or yung lactobacillus na siyang nagbibigay ng maraming microorganism dito, kaya maganda po yung ating mais. So yun po yung isang sikretong bakit maganda. Hindi lang yung sa foliar na gumagamit tayo ng Power Grower, Heavyweight at yung mga iba pa, kundi nasa paggamit po lagi ng tricky fertilizer sa ating mais. So halos nailibot ko po na po kayo sa ating maisan at nakita nyo po yung kanyang itsura. The same po na napakakapal, do kung i-compare natin nung nakaraan, mas makalpal po yun, pero ang difference ngayon, mas malalaki yung mga puno po ngayon ng ating mais kaysa dati, dito sa gilid meron yung talagang medyo mahina yung kanyang tubo dahil hindi ito nabasa noong tinamnan. So nahuli yung paglaki ng ng mais na ito, kaya ganito yung kanyang itsura. At tignan niyo po yung itong tinanim ko dito ay yung NK6410 BIP, pero parehas lang inuud din yung ating NK6410. So kahit sinasabing BIP o yung hindi tinatablan ng uod, ngayong buwan na ito talagang iba yung naging sitwasyon. So hopefully na itong pag-ulan-ulan na ito ay makakatulong sa ating mais para medyo lalaki ng mabilis yung ating mais at medyo makokontrol, madaling kontrolin yung mga uod po dito. So kung mayroon kayong mga katanungan regarding sa pagtatanim ng mais, ang dami pong nagtatanong, pero pipilitin po nating sagutin lahat ng yung mga tanong. So ang sitwasyon ngayon, alam ko baka ngayon napakamura pa rin ng mais, pero alam ko magbabago ito pagdating ng June. Ang expected date ng pagbebenta natin itong itong month of August. So hopefully may magandang presyo na po sa month of August, para medyo makabawi naman po tayo sa ating mga gastusin. Though kumikita tayo, pero gusto ko mas malaki para siyempre happy pag malaki yung pagbebentahan ng mais. So yan po yung ating mais na ngayon. So malaking hamon talaga yung pagtatanim ng mais ngayong tag-init, dahil ito napakaraming talagang problema, pero pag nasolusyonan yan, kikita ka, dahil ngayon konti yung nagtanim ng mais ngayong summer, dahil yun nga, takot sila sa
uod. Pero tayo, hindi tayo sumuko, no? Nagpatuloy tayo at talagang ginawa natin yung dapat para tayo ay kikita. So subaybayan nyo po yung ating mais para makita nyo po kung ano yung kanyang magiging kalalabasan, para malaman ninyo yung mga nagbabalak magtanim ng mais, makita po ninyo kung ano yung gagawin, anong yung gagayahin, ano yung mga natutunan ninyo para gawin po rin ninyo, lalo na sa mga lupain na gustong magtanim, no? Kung may mga lupain po kayo at wala kayong puhunan, pwede po nyong iparent yung mga lupa po ninyo. Huwag nyo pong ibebenta yung mga lupa ninyo. At kaysa naman sa kung alimbawa kung mura yung upa, kaysa naman nakatiwangwang lang dyan, mas maganda yung kahit mura pero kumikita kaysa walang kita. So magtiyaga na lang po kayo sa mga kahit mura, basta may kita, mas mabuti kaysa walang kinikita. So patuloy po kayong manood, sumubaybay sa ating mga video, at sasabihin po natin yung ating mga ginagawa. Though alam niyo talaga nagbabago yung panahon, pati yung pag-control ng mga insects nagbabago din, kaya updated dapat kayo lagi sa ating mga farm activities at kung paano natin ito gagawin. God bless po.